Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy New Year. Merry Christmas. Pakibati naman ang katabi ng Merry Christmas and Happy New Year. Baka hindi nyo nabati yan bago kayo magbakasyon, no? So tuturo lang natin ha, para alam ng lahat. Pasko pa, okay? Baka po para sa iba tapos na. Ang Pasko nagsisimula December 25, natatapos Baptism of the Lord. Okay? Yung Baptism of the Lord ay magaganap this coming Sunday is Epiphany. That's 4 plus 7, 11. So second week of January ay Baptism of the Lord. So doon pa lang matatapos yung Pasko. Kinabukasan ng Monday, this January 12, back to ordinary time. Okay? Kaya kung meron pa sa inyo hindi nagpapamasko, pwede pa. No? Pwede pang humabol kung gusto niyo pang mamasko hanggang January 11. Okay? So pwede pa yon. Pero yung pinagdiriwang natin, no, maliban sa Pasko, syempre ngayon ay New Year din. Okay? Kaya nga first day ng trabaho sa pagpasok ng bagong taon. Sino ang excited na magtrabaho today? Sir, paktuayo kayo. Pakicheck yung excited. Mukhang dadalawa lang, no? Biglang nagtaasan ng kamay, ano? Sino ang excited mag-work today? Taas ang kamay. Yung iba, parang nasa vacation mode pa, ha? Parang hindi nauubos yung budget. Parang gusto pa yatang gumala, ha? No? Kasi po, pag pa naman kasi kinumpare mo, no? Buti pa sa government, sa Monday pa, no? Kaya medyo mahaba-haba. Pero, alam niyo mahaba-haba na rin naman yung bakasyon, okay? Kaya, balik na ulit sa trabaho, simula ng taon ng masipag, simula ng taon ng masaya, simula ng taon na lahat ay ine-enjoy natin ang pagpasok ng taon, okay? Kaya, dapat positive, ha? Pagpasok ng taon for 2026, para mas maraming blessing, ay gawin natin kung ano yung tama at makabubuti para sa atin. Okay? So, ngayon po ay, ano ba tawag sa celebration na to? Simula ng taon? Ano ba to? Opening ng Thanksgiving for the New Year, no? So, yun ang yung ating pong pinagdiriwang. At sana po, yung pagsisimula ng taon, marahil ay maraming ipapagawa din sa atin ng Diyos. Ha? Yung ating tinapos na 2025, kung sa iba ay naging maganda yung 2025, kung sa iba ay medyo challenging yung 2025, sana yung pagpasok ng 2026 ay mas masaya at mas maging maayos yung ating buhay. Okay? So, meron lang akong ilan, no, i-share sa inyo para mas maging blessed ang inyong 2026. Okay? Unahin natin yung narinig natin doon sa mga pagbasa. No? Sabing ganun sa first reading, kapag kinikilala mo ang Diyos, tinatanggap mo ang Diyos, sumusunod ka sa Diyos, ibig sabihin, ikaw ay mabuting alagad ng Panginoon. At hindi ka sinungaling. No? Yun yung sinasabi. Basta nakikilala mo ang Panginoon at sinusunod mo ang Diyos, magiging mabuting alagad ka ng Diyos at hindi ka magiging sinungaling. Pero pag wala kang Diyos, kapag hindi mo kinikilala ang Diyos, ikaw ay, sabi nga, Antichrist. Marahil yung biyaya na ibibigay sa iyo ay hindi mo matatanggap kung mismong ang Diyos ay wala sa iyong buhay. Kaya unang dapat ninyong baunin sa taong 2026 yung pag si Tita Del gumawa ng motto, ito yung kanyang motto. Ang motto niya ay, unahin ang Diyos. That's the first. Ngayong taong ito, lagi ninyong tatandaan, kahit anong plano ninyo sa buhay, dapat laging una ang Diyos. Yun lagi. Kung gusto nyo at nangangarap kayo ng napakagandang 2026,
ang pinakaugat lamang at foundation, unahin mo ang Diyos. Bakit? Walang nakakaalam sa atin kung ano ang mangyayari for 2026. Kahit may pangarap tayo ngayong 2026, kahit may mga gusto tayong mangyari for 2026, walang nakakaalam niyan kung matutupad kung hindi ang Diyos. Tama? No? Diyos lang ang makakaalam niyan. Kung mayroon kang plano na magkaroon ng boyfriend ngayon, Diyos lang nakakaalam niyan. Kung may plano ka magkaroon ng girlfriend ngayong taong ito, o magkaroon ka ng asawa ngayong taong ito, Diyos lang ang makakaalam niyan. Ibibigay sa iyo ng Diyos yung tama at tamang tao at tamang panahon sa panahon na alam ng Diyos. Kaya nga kung titingnan natin, kung gusto natin ng isang masagana, mapayapa at puno ng pagpapalang taon, ang uunahin mo ay Diyos. Okay? Yun yung unang ipapaalala sa atin. Uunahin lagi natin sa araw-araw ng ating buhay ay Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag sinabi mong unahin mo ang Diyos, sa paggising mo pa lang sa umaga, ang una mo nang kakausapin ay Diyos. Magdarasal ka na. Hindi yung tipong nakapikit ka pa lang, ang kinakapa mo, cellphone. No? Habang nakahiga ka sa kama mo, no? Nakapikit ka pa lang gano'n, hinahanap mo cellphone. Para pag dilat mo ng mata, sasabihin mo, ay, hindi pa siya nagme-message. Kadalasan, ang una nating hinahanap, no? Yung message ng crush natin, yung message ng girlfriend o boyfriend, no? Minsan, ganun ang ating ang nangyayari sa buong maghapon, no? Paggising pa lang sa umaga, ang inaasahan mo magsasalita sa iyo ay sana may good morning na yung boyfriend ko o girlfriend ko. Pero hindi. Sa unang araw pa lang, paggising mo pa lang sa umaga, ang una mo nang kakausapin ay Diyos. Magdarasal ka na. No? At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, papasok ulit ako ngayong araw na ito. Sana matapos ko lahat ng paperworks ko. Sana makarating ako sa opisina ng safe. Sana lahat ng mamimit ko sa opisina, positive lang. Walang masyadong mga nega akong makakausap. Para pag natapos ang buong maghapon ko, masaya akong uuwi ulit ng bahay. Diba? Masarap yung pagpasok pa lang at pagsisimula pa lang ng araw, good vibes na agad. Bakit? Kasi inuna natin na makausap ang Diyos. Kaya nga kung araw-araw, ganyan yung inyong gagawin, uunahin mo ang Panginoon, sigurado, sa buong taong ito hanggang matapos ang taong 2026, tama, mabuti ang nangyayari sa iyong buhay. At parang sasabihin mo na lang, blessed na blessed yung araw ko ngayon kasi parang naaayon sa gusto ko yung nangyayari sa buhay ko. At hindi po ikaw ang nagplano niyan. Ibinibigay yan sa iyo ng Diyos araw-araw. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos na inuuna mo rin siya sa iyong buhay. Kaya sa pagpasok pa lang ng bagong taon, pagpasok pa lang natin sa unang araw na ating pagkatrabaho, marahil yan ang inyong simulan. Uunahin mo lagi ang Panginoon. Second, para siguradong bless ang inyong year, no? 2026, ipapaalala sa inyo, be consistent. No? Be consistent. Kapag sa unang araw, ang sabi mo sa sarili mo, Lord, magpapakabait ako ngayon. Diba? Pagpasok ng bagong taon, yun yung gusto nyo mangyari. Lord, gusto ko nang maging mabait na tao. Sana ngayong 2026, maging mabait ako. Be consistent. First day pa lang, mabait ka na. Second day, ngayon, January 2, mabait ka ulit. Bukas, January 3, mabait ka na naman. Hindi yung tipong, ay magiging mabait ako kung kailan ko lang gusto. Hindi ba pwede yun? Kung yung pangarap mo maging mabait na tao, be consistent every day. Isipin mo at ilagay mo sa isip at puso mo, magpapakabait ako ngayon. Diba? Sasabihin mo sa sarili mo, ay pagpasok ko sa opisina, magsisipag ako every day. Be consistent. Hindi yung tipong kung kailan ka lang sipagin. Ay, tamad ako ngayong araw na ito, magpa-file ako ng leave. Nakakatamad pumasok. No?
Ay, gusto ko magbakasyon, magpa-file ako ng vacation leave. Hindi ganon. Kung gusto mong maging blessed ang taon, be consistent every day. Kung gusto mong mabuti ang nangyayari sa iyo, araw-araw, be consistent every day, mabuti ang iyong gagawin. Pag sinabi mong, ayoko nang gumawa ng mali sa aking kapwa, ayoko nang gumawa ng mali pagpasok ko ng opisina, be consistent also. Pag sinabi mong ayaw mo nang gumawa ng mali, gawin mo yan araw-araw, hindi yung kung kailan mo lang gusto. At ipapaalala sa iyo ng Panginoon araw-araw. Kung gusto mo maging blessed ngayong 2026, pagpasok ng taon, be consistent sa lahat ng gusto mong mangyari. At yun yung mangyayari sa iyo. Walang ibang magtutulak niyan sa iyo, walang ibang gagawa niyan sa iyo, kung hindi ikaw rin. Kaya ipapaalala lang sa iyo ng Panginoon, kung gusto mo maging blessed, be consistent sa lahat ng gusto mong mangyari sa iyong buhay. At saka makikita mo, bine-bless ka ng Diyos kasi alam mo sa iyong sarili kung ano ang gusto mong mangyari, yun din ang ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo. At pangatlo, tatandaan ninyo ang pangatlo, laging magpasalamat sa ibinibigay ng Diyos sa araw-araw. Huwag niyong kakalimutan yung magpasalamat. Kapag ngayong kahapon, January 1, ang saya-saya ng pagpasok ng taon sa inyo, bago kayo matulog, magpasalamat kayo sa Diyos. Ngayon, nakarating na naman kayo dito sa opisina, magtatrabaho kayo, pag-uwi ninyo ng bahay mamaya, magpapasalamat kayo sa Diyos. Bukas, January 3, pagpasok ulit, nasa bahay lang siguro kayo, kung saan man kayo bukas dahil walang pasok, magpapasalamat ulit kayo sa Diyos. Every day, dapat natututunan natin magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Babalikan lang natin yung una. Dahil mas maganda na tuwing nagpapasalamat sa Diyos, kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, araw-araw, kinikilala mo ang presensya at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Kaya tatandaan ninyo kung gusto nyo maging blessed sa pagpasok ng 2026, tandaan ninyo yung tatlong yan. Uunahin lagi natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin sa buhay. Be consistent sa lahat ng inyong mga plano at gusto nyong mangyari sa buhay ninyo. At laging magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin. Kapag nangyari yan, makita ninyo, mag-e-end ang taon, sasabihin ninyo, ang saya lang nang nangyari sa akin sa buong 2026. Kasi lahat ng ito, alam mong kalooban ng Diyos para sa inyo. Kaya muli sa inyong lahat, Happy New Year, no? At sana pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga pangarap, plano na gustong mangyari sa buong taong ito. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.